Alin nga ba ang mas nakakatakot? Ang makaalala o ang makalimot? Ano ba yan? Seriously? Oh, finally! Gising na ang idol ng lahat. Ba't ka ba natataranta? Yung aga pa eh. You are 2 hours late sa scheduled meeting natin with the publishers. Ay, ano ba yun? I'll give you 20 minutes, Art. Kung hindi ka pa tatanggitin ni Nelson, hindi ka pa gagalaw. Upo! Sorry po. I'm sorry I slept late. Wait. What's this? I'd like to congratulate you. Your book from last year is still #1 in bookstores nationwide. Thank you, ma'am. Wait. New book? So you want me to write a new one? You have been nursing for 7 months now. The media and fans have been asking non-stop. Since you have been doing great these days, we think you are ready to go back to writing. So Balsin naman lang sasabi na I'm doing great these days. You wanted to take a break. We agreed. You wanted to try photography. We agreed. Driving lessons. We agreed. You've had enough rest, Art. Hindi ko alam. Talk to us. We're your guardians. Tell us what's going on. Lately, I just don't find writing as fun as it used to be. I've lost my motivations. Sometimes I feel like that's what I am. Whoa, stop right there. Don't say that. But it's true. And I feel like I've already done so much. And I don't have anything left to give. No, Art. Listen, a lot of people believe in you. We do. We always have. Thank you. It's just everything's so suffocating lately. Then maybe you need to step outside the box. Get out of your comfort zone, or maybe just stay away from this exhausting place for a while. What? Pack up and getting your mind, your feet, whatever you want. Maybe you just need to be. Mom, what exactly do you mean by that? Travel alone, Art. Get to know yourself again. Trouble? Mom, when I believe in leaving my room. Pero yung push-up natin, kaya push-up na kaya ko. Sigat ka na, Art. Maraming mata ang nakatingin sa'yo. Kaya bawat kilos mo mahalaga. Like, yeah, I know. Pero why do I need to go far? Bakit kailangan ko magbakasyon? Hindi naman yung hinihingi ko, di ba? Pero tama si Bambas naman eh. Baka kailangan mo na ng backing car naman. Malay mo, makahanap ka ng bagong inspiration for your next book. At kung papalarin ka, Malay mo, may makilala ka sa trip mo na yan, di ba? Seems like everybody's falling in love except for me.
Maybe I'll find love when I'm 23. They say, boy, just make up your mind. You're wasting your time waiting for someone who will set you free. Well, I'm sorry, but I disagree. Collaborations and sponsorships after to run, then to let go to success. Love? Do you want me to write about love? Ang ewan naman tong mga to. Inspiration? Saan naman hanapin yun? Grabe. Saan ako pupunta na ito? Kaya ang sarili ko, di ko nga alam pumunta mag-isa eh. Uy, pre, kamusta? Nauna na ako kanina. Sorry. Okay naman, hinalad namin sa Ark bago mo eh. I also told him to review the paper so that he can decide na rin as soon as possible. Hindi kayo mapipressure yun. As you can see naman kasi, yung mga pinagsusulat niyang stories, puro sad stories. Eh, you know, yung mga tragic ones pa. So, baka mahirapan siya this time. Yun nga eh. He seems uninspired. Di naman siya ganito dati. I'm worried. Stable na yung career niya and marami na rin siyang paid partnerships. I hope you'll consider Ma'am Bustamante's offer. Kailangan niya rin talaga sigurong huminga. You should go places alone and look for possible stories. Hindi ba? Sana nga. Good evening, Art. Nixon just called me earlier. So what's your final decision? Good evening, ma'am. And I've read the proposal kanina and decided to consider the project. In order for me to do that, I think I need some time alone. Great. So you'll be leaving tomorrow? Yes, ma'am. Siguro po mga 4 a.m. to 5 a.m. Kasi yun po yung mga first trip ng mga Patrick, saan ka ba magbabakasyon? I still don't know, ma'am. Okay, ikaw bahala. Send me the details para alam ko. Noted, ma'am. Thank you po. And I didn't even know where the bus stop was. Hello? Kakalabas ko lang ng bahay. At saka naghihintay na rin ako ng masasakyan. Oo. Huwag mo na akong guguluhin, ha? Boss, saan kayo? Santa Clara. Sige po, doon na lang po ako. Sige. Is there in your heart? Does your body drop
tell you to stop loving you. Pasensya na, nagising yata kita. Ito na lang kasi yung bakanting upuan. Okay lang. Salamat. Saan ka bababa? Sa kabilang bayan, sa Santa Monica. Doon din ako eh. Oya nga pala. Art, nice to meet you. Taga doon ka ba? Oo, doon ako nakatira. Ikaw, may bibisitahin ka ba doon? No kasi, Alam mo ba talaga kung saan ang Santa Monica? Okay, sabi ka na lang sa akin pagbaba. Kuya, para po! Uy, gising na. Nandito na tayo sa Santa Monica. Shine for you and me, for everyone. So don't be sad, it's just the start of a new beginning in your life. Blue sky, waiting tomorrow, waiting tomorrow, shining and shimmer. Oya, hanap muna ako ng matutuluyan. Ayoko na rin makabala sa inyo. Tsaka, Arlan! Ang init-init. Bakit ka duman dito? Teka, sino tong kasama mo? Si Art. Nakasabay ko sa bus pa uwi dito. Walang maulan eh. Hingi sana ako ng paper kung pwede bang dito muna siya makituloy sa inyo kahit ngayon lang. ha? Nakakahiya. Malaking abala. Sige. Marlon nga pala. At mahiya. Dito kami rito sa Santa Monica. Pag-Dias po. Salamat po Hanap na lang po ako ng matutuluyan bukas. Sir, ikaw na bahala dito Uwi mo na ako. Teka, saan lang ba uwi? Doon lang sa likod. Kung may kailangan ka, punta ka na lang doon para matulungan kita. Art, tara sa loob. Pakilala kita sa mga pinsan ko. Wow, who's this new boy in town? Bagong recruit ni Marlon. Baliw, ano tong bahay na to? Frat house? Look, lambanog. Mukhang mabait naman. Itsurang hindi sakit sa ulo. Ako na to eh. Tara. May bago tayo makakasama dito sa bahay Kaibigan ni Oya. Art nga po pala. Good evening. Tara, sumabay ka na sa akin mag-apunan. Kita na ba tayo ngayon? Hindi naman. Parang nanalamin ako pag nakikita kita eh. Nagtatanong itong isa dito. Mukha mo na dito, Art. Hindi lang tayo. Total, pareho naman tayo po. Naman ka na ng isang ligo sa akin. Magpasensya naman itong mga to Mga pinsan ko yung mga yan. Tara kami kasama ng lolo namin. Ito pala si Roniel, Zandro, Jiro, ayan naman si Leo. Mga baliw yung mga yan pero maasahan. Pinasam ka dito boy. Sa mukha tayo eh. Teka, paano mo nga pala nakilala si Oya? Mukhang di ka naman pamilyar Sa totoo lang, wala talagang specific destination. Nagkataon lang kasi na nagkasabay kami ni Oya sa bus na sinasakyan ko. And yun, nagkasabay kami rito sa pagpunta sa Santa Monica. Taga saan ka ba? Ako muna siya magkwento. Tama na, kahit na tayo, puro ay chismis. Salamat na pala sa pagpapatuloy sa akin dito ngayong gabi Hayaan nyo, maghanap ako ng matitirang pansamantala. Naku, mahirapan ka. Maliit lang tong lugar namin dito at karamihan ng mga tao dito, kilala rin lang namin. Pumarito ka muna hanggang sa kailang gusto. Oo nga, magsasayang ka lang ng oras. Tsaka si Oya naman ang humingi ng pabor sa amin. Parang bunso na rin namin yun, kaya okay lang. Mamaya na yan, kain na tayo. Gutom na ako. Patay gutom ka talaga. Sandro, Oh, anong oras ba kayo dito nagigising? Para naman, meron naman ako may tulong. alas 4 ng umaga. Kaya? Ha? Oo, dapat bago mag alas 5, nasa tabing dagat na sila Jiro. Mag-aabang sa tatay niya galing sa pangingisda. At kami naman nila Roniel at Marlon sa palayan ni tatay. At si Neo naman pupunta ng bayan. Bayan? Anong gagawin niyo dun? Tumutulong siya sa maliit na bakery ni Iske at Mariel, matalik na kaibigan ni Oya. Doon din madalas tumatambay si Oya.
Kasama din ng dalawa niyang kaibigan, si Alexis at Hart. Kasama na lang kila Marla. Kaya iniyo ka na sumama. O di kaya puntahan mo bukas ng umaga si Oya sa kanila. Tapos sumabay ka na papuntang bayan. Gustong gusto ni Oya na sinusundo siya. Ito, napaligo ka na? Pasensya ka na kung nakigamit ako ng banyo nyo. Syempre hindi ko na rin kayo ginising para magtanong. Kaya yun, bumaba na lang ako. Tsaka na siya na. Sa likod pala. Ay oo, doon kami naliligo. Pero ang aga pa. Mag-alas 4 ba lang? Napupuntahan ka ba ngayong araw? Kasabay mo ba si Oya ngayong papunta sa bayan? Siguro. Hindi ko kasi alam kung kanina ko sasabay ngayong araw eh. Siyempre gusto ko rin naman makatulong sabi ni Sandy. Sige na. Baka mabutan mo pa si Oya. Maaga mo maalis yun. Sige, sige. Alas 4 na. Nakatulog pa siya? O baka naman umalis na siya? Kaya mga ko pa naman nagising. Hindi kaya tulog pa talaga siya. Art, bakit ka nandito? Hindi ko kasi alam kung kanina ko pwedeng tumulong sa araw na to. Kaya kung okay lang sana, kaya naman ako sasabay sa araw na to. Okay lang ba? Sige, ikaw bahala. Inumaga na tayo. Tagal kasi tumila ng ulan. Nga pala, paano mo nalaman na alas 4 ako umalis ng bahay? Kay Sandro. Kaya gumising na din ako ng maaga. Ang ganda, no? Oo. Ang ganda. Sky, Mariel, nandito na ako. Bilisan mo, tulungan mo muna kami rito. Oya. Tutulong na lang ako. Pakilagay na lang sa... Sino ka? Si Art. Bisita natin dito sa Santa Monica. Isinama ko na lang dito sa bayan. Ako na lang magbubuhat sa labas. Siya, sige, mamaya na muna tayo mag-usap. Ilagay muna natin itong mga tinapay sa labas para makapag-almusal na rin kayong dalawa. Nagbabakasyon ka? Oo. Wala rin akong plano kung saan ako pupunta ngayon. Kaya, eto ako ngayon. Tsaka, okay na rin. Maganda naman rin dito. Maganda? Paano mo nasabing maganda? Nalipat mo na ba ang buong Santa Monica? Hindi pa eh. Tsaka mababait naman yung mga taong nakilala ko dito. Siguro sapat na yun na batayan na yun. Para sabing maganda dito. Tama nga naman. Oya! Hello! Hi. Siya, sige, mauna muna ako. Bye! Bye, Sky! Kaibigan mo? Nakasabay ko lang yung kahapon sa bus. Sinama ko na lang din dahil wala rin siyang matutuluyan. Okay. Taga-syudad ka siguro, no? Ang layo ng pormahan mo sa mga suot namin dito. Oo nga eh. Oo. At saka pinaraman din ako nila Marlon. Kilala mo yung mga yun? Oo. At saka sa kanila din ako nakapira ngayon. Diyos ko, mga sakit sa ulo yung mga yun. Bakit mag-isa ka dito? Wala lang. Merong tinatapos sila Oya tapos Sky sa loob eh. Kaya lumabas muna ako. Nga pala, may trabaho ka ba? Oo, meron. Doktor ka siguro, no? Hindi Takot nga ako sa karayon eh. Writer ako. Teka, susulat ka? Gaya ng libro? Parehas pala kayo ni Oya. Ikaw naku, kung ayaw mong maniwala, pumunta ka mamayang gabi doon sa maliit na kainan malapit sa plaza. Sama mo sila Marlon para malaman mo. Uwi na tayo. Alas 6 na, kapag
to. Marlon, dito! Saka yung dinig. Ang tagal mo. Saka yung galing. Ay, Oya. Magandang gabi. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo ngayong gabi dito sa plaza. Ang aawitin ko po ngayong gabi ay para sa inyong lahat. Lalo na ay para sa mga taong naghahanap pa lamang ng pag-ibig o hindi naman kaya ay mga taong hinahanap na o mga taong hindi pa sigurado sa kanilang mga nararamdaman. Dali na lang maaari pang pagbigyan. Aalis na nga mas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat kahit ang natagpo. Ipipilit sa'yo Hindi ng dalawa tingnan niya. Ano? Hindi na tayo tinitignan ni Oya. Gusto mo yata biting audience niya yun. Kaya nga. Dating ngiti mo ngayon, Oya. Ngiti. Sandali na lang. Ngiti. Maaari bang pagbigyan? Tagal ko na rito sa Santa Monica. Wala man ako nakatitigan na ganyan. Baliw kayo. Bitin mo naman, te. Talaga. Oh, ano? Tara na? Ba't nagmamadali ka? Huwag mo kaming iwasan. May tatanong pa kami. Ako, ano naman ang kuya mo, Oya? Kaya wala pang nanliligaw dyan kay Oya. Hinaharangan yung apat eh. Mukhang may papalusutin kami ngayon nila Jiro. Ay nako, Marlon. Balikan mo na lang kayo nobya mong taga San Felipe. Baka mas matawa pa kami sa'yo. Oh, tara na! Ay, inaalaksis kasi kami matutulog, Oya. Sabay ka na lang kina Jiro. Ay, sige. Sabay na lang ako kina Jiro pa uwi. Nako, may dadaanan pa kami nila Marlon pa uwi. Ark, sasama ka ba sa kanila? Ha? Tara na, Ark. Sabay na lang tayo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada, magkasabay na naglakad pa uwi sina Ark at Oya. Tahimik sa una hanggang sa unti-unti silang nagkapalagayan. Nalaman ni Ark na matagal nang tumutugtog si Oya sa plaza. At si Oya naman ay nadiskobring manunulat pala si Ark. Hindi raw niya alam kung bakit siya napadpad sa Santa Monica. Pero anya, saan man siya magpunta, may mga kwento siyang daladala. Ngumiti si Oya at sinabing sana'y makatulong sa kanyang lugar na iyon. Sa pagitan ng mga yabag at katahimikan ng gabi, tila nagsisimula ring mabuo ang isang bagong kwento sa pagitan nila. Una, ikatatlo ng Hulyo. Alas 10 na ng gabi. Tulog ka na ba? Ikaw ba yung pagod? Kailan ba kayo magtukwento? May kinig ako. Ang galing mo kanina. Bakit hindi mo sinabi agad na sa likod na ordinaryo ikaw ay may tinig na tila anghel sa pandinig? Sa gitna ng kadiliman, isang kalsadang pagitan sa ating dalawa. Uy, gising. Alas 11 na ng umaga. Nakalimutan kong magising ng maaga eh. Hindi tayo nakaigib kagabi. Walang tubig. Ano bang ginawa ko bukod sa pagiging pogi para maperwisyo ng ganito? Dog show na naman kami, Lord. Good morning! Except sa mga makakasama ko maligo ngayong umaga. Art, gusto mo makita ng itlog? Ako din yung itlog reveal. Teka, breakfast na ba?
Tsaka nasan pala sila Zandro tas Roniel? Baliw, wag mo pagtripan. Umalis sila, may nasikaso. Tsaka wala tayong supply ng tubig ngayon. Pagtsagaan na lang natin yung 2 balde. Art, ikaw bahala kung sasabay ka sa aking maligo. Oo, sabay na ako. Mahuli, baling! Hoy, relax. Babalik yun maya-maya. Masasama mo pa rin si Oya papunta ng bayan. Oo, bilang pinakapogi sa ating 4, ako ang unang maliligo. Uy, kayo nga, umayos na kayo. 2 na lang yung balde, ang kukulit nyo pa. Ganito na lang, para parang inuman, 1 tabo, 1 tao. Paikot. Kuha? Kuha. Ikaw, City Boy, dito sa probinsya, bawal maging marte. Kung gusto mong mag-amoy suka maghapon, pumasok ka na sa loob. Oh, dahil dayo ka, mauna ka. Pero teka, bawal nakadamit, akses sa tubig. Sige. Siguro artista ka sa inyo, no? Hindi ng katawan mo, eh. Ang ingay nyo! Anong meron at nakahubad na kayo dyan? Oh yeah! Wala kasing tubig, kaya pinagkakasya namin tong 2 balde. Art, saan ka pupunta? Ganda naman ng shorts mo. Huwag ka mag-alala, Art! Next time, bibigyan ka namin ng award. Best shorts in Santa Monica. Tay, alis na po ako. Sige. Saan ka ba pupunta? Kanila Marlon po. Bakit? Susundin mo ba nabyo mo? Tay naman! Sige. Nasaan si Art? Nandiyan sa kwarto, naging siguro sa'yo yun kaya di ka dinaan ngayong araw. Ah, sige. Art! Art! Kanina pa kita hinihintay, ba't di mo ako dinaanan sa amin? Hindi kita masaman ngayon eh. Sige, sama na lang kita dito. Weh? Hindi tayo pupunta ng bayan ngayon, iba yung ruta natin ngayong araw. Ha? Saan tayo pupunta? Basta, dalhin mo yung mga gamit mo sa pagsulat. O yan naman kasi. Wala naman ako sinabing masama. Sinabi ko lang naman na maganda ang short. Okay na. Hindi ka ba hanapin nila, Sky? Hindi. Nagpaalam naman ako kay Neo na ikaw kasama ko ngayon. Ay, naku. Saan ba tayo pupunta, Uya? Nandito na tayo. Hindi ka pa nakakakita ng ilog? Oo. Saka lumaki rin kasi ako sa city. Di ko na rin maalala kung dinala ba ako dito ng mga magulang ko. At saka 8 years old pa lang kasi ako nung naaksidente kami. Siyempre ako lang yung nakasurvive sa aming 3. Ayun. Ay, ibang tao nang nagpalaki sa akin. Oh, sorry. Hindi ko alam. Tsaka ilan lang din yung mga kaibigan ko. And sila rin yung mga katrabaho ko. Ano? May naisip ka na bang isusulat? May naisip na ang concept. Mabuti. Sige, iwan mo na kita dito maliligo lang ako. Ikaw, Uya. Kala ko ba tutulong ka? Oh, dinala kita rito. Tahimik, di ba? Ikaw na mag-isip. Kaya mo na yan. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay Ano? Magsulat ka na dyan. ibig napapawi ang bigati masilayan lang ang iyong ngiti. Hindi pa nakakatawang isipin na kahit sumakin man ang mga puno at huni ng ibon sa tabing ilog, ay wala pa rin sa kanila ang rason. Hindi ba nakakatawang isipin na sa hinaba habang paglalakbay upang makahanap ng katahimikan,
ay nariyan ka lang pala. Salamat. Salamat dahil maaring nasa iyo yun. Maaring nasa iyo ang sagot sa mga katanungan kung matagal nang nakagapo sa dibdib ko. Hindi ba nakakatawang isipin na sa gitna ng kawalan, ikaw lang ang nakikita? Sa iyong sinisinta ang iyong nilaan. Anong ulam sa bahay? Galunggong. Kahapon pa ako ng madaling araw ng umaga, hindi pa ako kumakain. Tapos yun yung lulutuin ni tatay. Ay, gapon na rin tayong trabaho. Pagod na. Anong oras pa tayo kailangan nila lecture sa park? Mga alas 4 ng hapon, hindi kasi nila kayang bitbitin yung mga bulaklak ng silang eh, kaya nagpapasama sila. Sige. Sige, tapusin na natin to tapos punta tayo agad sa kanila. May inutos din ng itay para sa pista. Start pala, sama natin. Mga kuya! Ito, merienda! Maaga kami nagsara. Wala nang kasama at saka busy. Wala kang kasama? Si Oya pala, nasaan? Hay nako, hindi nagpakita sa akin. Ang sabi niya, may pupuntahan sila ni Ark. Dalawa lang sila? Mabuti na rin yun, para di nalulungkot si Ark dito. Oo nga, pati si Oya, hindi na rin malulungkot. Oya? At naman bakit nagda mo nila yung tawag sa lulot? Sabi ni tatay, kaya raw tawag sa bayan na to dahil ayon sa mga tatanda, merong isang babae na ngalang Monica na araw-araw naghihintay sa labas ng tindahan ko. Gawain niya yun. Gawain niya yun hanggang tumanda siya. Tsaka namatay. Tay? Bakit? Yung sabi, pinangakuan daw siya ng isang kaganayon. Pinangako ang papalit bago umalis, pero hindi na siya binalik ng kailanman. Saka kwentong bayan lang yun, hindi ko alam kung totoo. Saka wala namang ganong tao na kaya maghintay ng ganon katagal. Oya, nasan si Art? Nandun siya sa loob, nagdadasal. Hindi kasi nasabi sa amin, ha? Ha? Nasabihin, wala naman. Gusto mo na yung Art, ano? Hindi, tsaka bago ko nga lang din nakilala yun, eh. Hindi pwede. Ay, naku, Oya, ikaw na yata ang di ka panipaniwala siya rin nagsisinungaling. Aalis din siya, kaya hindi pwede. Kung sakaling matapos na ng libro mo, o di kaya okay ka na, babalik ka na ba sa Siguro. Hindi pa ako sigurado eh. Marami pang magagandang lugar dito sa Chamonix pa Arch. Dito ba ganito sa mga pupunta rito? Ganda naman. Pero kapag kailangan nila ng tulong, kung kaya ko, binibigay ko. Oya? Pwede ko bang dinamin yung gitara mo? Pwede ko bang dinamin yung gitara mo? Oo naman. Oo. Pero ingatan mo yan ha, regalo pa yun sa akin ng tatay ko eh. Oo naman. Salamat, Oya. Babalik ka dito bukas. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di mababago. Ngunit sa tuwing lapit ika'y lumalayo. Puso'y laging nasasabi kapag kasama kang iba. Hindi ba nila
na namin kayo, ha? Bahala ka na dyan, Art. Oya, pulang rosas para sa'yo. Paano mo nalaman na pulang rosas ang gusto ko? Eh, syempre nakita kasi kita kanina kung paano mo pagmasdan ng bulaklak. At saka gusto kita, Oya. Simula nung pagkadating ko dito sa Santa Monica. Hay naku, Art. Nambola ka pa talaga. O siya, uwi ka na. Paggabi na din. Kaya sige. Habang ako ay umaawit kanina, sa mga mata mo lang ako nakatitig. Napakaganda. Eh, nasa ika-11 pahina na ako ng aking sinusulat. Ibang kwento, ibang tao, mga karanasang bunga lamang ng aking imahinasyon. Ngunit, bakit tila ang mga salitang naisulat ay nakahambing sa mga letra ng pangalan mo? Malapit na akong umuwi. Hindi ko kaya pero kailangan. Bago ako matulog, panalangin ko'y sana napaligaya ka ng rosas na binigay ko. Hello. Huli ka yata nagising ah. Hindi kanina pa kami gising ng tatay ko. Ikaw Nauna yata lang siya nakahuli ng umalis. gising. Hindi kanina pa nga ako dito ng alas 4 nung naghihintay eh. Ha? Bakit? Hinihintay kita. Ito pala gitara mo. Oya, teka! Ay nako. Wala naman siyang ginagawa pero ba't ba ako nagkakaganto? Saan tayo pupunta? Doon ba ulit sa bakery? May iba tayong pupuntahan ngayon. Hi! Nasaan sila, Neo? May pinuntahan sa plaza. Naiwan lang kaming dalawa. Oh, ang laki yata ng ngiti mo, Oya. Ano? Aga-aga pa ha? Baka lang gamin tayo rito dahil sa inyong dalawa. Si Oya nahihiya na. Kupal. Puntahan mo na. Kami na dito. Bilis na. Oh, mag-isa mo lang bumalik? Oo, pinabalik na nila ako eh. Baka kaya ka bumalik kasi nakita mo ako mag-isa. Meron ka bang sinasabi, Oya? Wala. Hoy, narinig ko yon. Narinig mo naman pala ba't ka pa nagtatanong? Hindi ko alam kung nananadya ka ba o ano. Nagpapakit ka ba sa akin? Hoy, wala naman akong ginagawa. Tsaka, salamat sa pag-amin na cute ako ah. Hoy! Ano nangyayari dito? Wala! Oy, kahit sa malayo nakita namin, hinalikan mo si Art. Bahala nga kayo dyan! Oya, teka! Umuwi ka mag-isa mo! Landino. Oya, pwede ba tayong mag-usap? Magkwento ka lang, makikinig ako. Alam mo ba kung bakit ako nagsusulat ng mga libro? Hindi. Kasi nung bata pa ako, halos kaibigan ko lahat ng mga kaklase ko sa kinder. At tsaka napakaingay kong bata. Lagi akong nakikipaglaro. At malayong malayo sa art na nakilala ng mga tao. Kaya nung nawala yung mga magulang ko, tila ba nagbago lahat. At saka kinuha ko ng pamilya ni Nixon. Kinupkop nila ako bilang pasasalamat. Siyempre, inayos ko lahat ng pag-aaral ko. At para hindi na rin ako makadagdag sa isipin nila. Wala akong mga naging kaibigan nung bata ko bukod kay Nixon at Clark. At sabay kaming lumaking tatlo, pero malimit ko lang silang nakakasama. Tsaka mas gusto kong magkulong sa kwarto at mapag-isa kaysa makasama sila at makapaglaro. Mula noon, dahil nga sa kawalan ng interes sa mga ibang bagay, nahumaling naman na magsulat ako. Dati sa may iksing tula o sa maikling kwento. Isang araw nga may nakapansin sa mga likha ko sa eskwelahan. Kaya yun, sinabaksay sa mga kompetisyon.
syempre nanalo. Mula noon, nararamdaman ko na dito ako magaling. Nasa mga simpleng likha ko, syempre nabubuo ko ang buhay na pinapangarap ko. Pero nung dumating ako dito sa Santa Monica, tila ba lahat ng mga nilikha ko nagkatotoo. At lahat ng yun dahil sa'yo, Oya. Mahal kita, Oya. Bakit ka nagkakaganyan? May nangyari ba? Uwi na kasi ako bukas. Masaya ako na nahanap mo ang tunay na kaligayahan dito sa Santa Monica. Siyempre dahil yun sa'yo, mahal. Oh, nag-usap na ba kayo ni Oya? Oo. Ano sabi mo? Nauwi na ako bukas. Pero alam naman natin maalis kapag dating ng araw, di ba? Pero masaya kami magpipinsan na nakilala ka. Alam na ba ni Oya? Sa kanya ko unang sinabi Kamusta siya? Ano ang reaction niya? Nakangiti lang siya Pero malungkot yun, alam ko. Si Kuya talaga. Mas pipiliin pang itago yung sakit kaysa ipaalam sa iba. Pero at least, di ba? Sa maikling panahon, nagkakilala kayo. Anong plano mo? Ayaw kong umalis. Pero kung sakali man, alam kong dito pa rin ako dadalhin ng mga pako. Kasi dito si Oya. Oya! Anong nangyari? Si Art kasama mo? Aalis na siya. Ano? Hindi ba nabanggit niya na sa katapusan pa siya luluwas pabalik? Bukas. Ayoko rin naman siyang pigilan dahil alam kong darating din naman talaga tong araw na to. Pero ang sakit. Oya. Masayang masaya ako para sa kanya. Pero sa kabila nito ay isang realidad na ang hirap tanggapin. Kung sakaling aalis si Art, babalik yun para sa'yo. Simula pa lang to ng kwento niyong dalawa. Huwag kang panghinaan ng loob. Naguguluhan ako, Heart. Alam mo, Oya, minsan may mga taong darating sa buhay natin na hindi natin akalain. Mga taong akala natin dadaan lang. Mga taong sa bandang huli, mararamdaman natin may malaking puwang na pala sa mga buhay natin. Kapag nararamdaman mo sa puso mo na masaya ka sa isang tao, hayaan mo sumaya sarili mo. Isang parusa ang pagpigil sa sarili para lumigaya, Oya. Ayokong mawala siya, pero ayoko ring mawala lahat sa kanya dahil sa akin. Mahal ko siya. Pero hindi ko man ito inamin noong simula, pero alam kong alam niya. Sisisi ka ba na sumugal ka sa akin? Alam mo, Art, may mga bagay sa buhay natin na dumadaan lang. Pero naman na mananatili. Alin ka dun sa dalawang yun? Dadaan ka lang ba? O mananatili? Nasa pagitan siguro, maghihintay. Mahal kita, Oya. Kaya babalikan kita. Marahil natatakot ka sa kwentong bayan na binasa ng makakatanda. Pero sa ating iba, mahal kita, Oya. Sinanay ako ng mundo na harapin ang lahat ng bagay na mag-isa. Pinaniwalaan ko na ang dahilan sa bawat paghinga ay para may masilayang bukas. Pero mali. Wala pala akong nahanap ng makabuluhang rason para mahalin ang buhay. Pero ngayong alam ko na naroon ka, tila ba mayroon na. Patawad dahil alam ko sa likod ng mga ngiting pinakita mo kanina. Alam kong nasaktan kita at natatakot ako na masasaktan pa kita. Gustong ikulong ang sarili ko sa mundo mo. Sa mundong kung nasan ako ngayon. At kung maaari lamang, ayaw kong lumisan. Pero kailangan. Sa 30 pahina ng librong sinulat ko, sinabi ko roon na ang pag-ibig marahil ang pinakamaganda at pinakamasakit na bahagi ng ating buhay. At nagpapasalamat ako na sa iyo ko naramdaman.
Si Oya. Notebook. Sulat na yun. Si Oya. I wrote her letters every day. She was real. Oya? Oya, gustong gusto kita hanggan, mahal. Tanging yakap mo lang ang mabubuo sa aking muli at magbabalik ng ngiti sa aking mga labi. Totoo ka ba? O ilusyon ka lang? Walang sagot sa mga tanong na ito eh. Ngunit kung bibigyan ng pagkakataon, alam kong sasagot kang oo sa una kong tanong. Bunga ka man marahil ng kalungkutan ko, ngunit isa lang ang may papangako ko sa'yo. Hihintayin kita. Di ko man alam kung paano at kung hanggang kailan, pero hihintayin kita. Sa anumang panahon at sa alinmang mundo, ikaw lang ang iniibig ko at iibigin ko pa.